The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that the summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isa sa pinakamasakit na karanasan ay ang maloko. Yung ibinenta niyo yung kalabaw ninyo, naisanla ninyo yung lupa ninyo para makapunta ka lang sa abroad at makapagtrabaho tapos illegal recruiter pala yung kausap mo. Yung naghulog ka ng malaking halaga sa pag-aakalang may malaki ka ring perang makukuha, pero scam pala kung pinasok mo. Yung lumuwas ka sa Maynila galing sa malayong probinsya, nandong nangutang ka pa ng pamasahe mo sa pag-asang mapapasok ka sa trabaho na pinangako sa iyo at makukuha mo yung sweldo batay sa pinag-usapan ninyo. Pero taliwas sa lahat ng ito ang naranasan mo. Yung umasa ka na tutuparin ng ibinoto at nanalong kandidato mo ang mga pangako niya dahil nahalal na siya. Pero kabaligtaran lahat ng pinaggagawa niya. Yung umorder ka online ng Santo Niño pero picture ni Senyor Aguila yung pinadala sa iyo. Yung nangako sa iyo na magbabayad siya ng utang niya sa katapusan pero nakailang katapusan na. Nako, ayun, katapusan pala ng mundo. Yung ang tagal ng magkasama, mag-asawa, magnobyo, magkaibigan, magkabarkada, magkasosyo sa negosyo. Nakakala mo magsasama na forever, for life na. Ayun, biglang naghiwalay. Huwag na tayong lumayo, tayo mismo ay may kanya-kanyang karanasan. Tayo'y naloko na. Natatandaan ko noon, bago nga aming ordinasyon, meron akong nakainuman pinakilala sa akin ng isa lang kaibigan. Tapos na nga akong sasagutin yung mga pakain sa aking ordination. Yung catering ba? Kaya kahit di ako minum ako, nagpakalasing pa ako. Sinabayan ko, one-on-one. Nangako, sasagutin yung catheter, yung caterer. Kasi kung ano-ano lang nasasabi ko, kasi lasing na ako eh. Ayun, yan nga. Hindi ko alam kung naloko ko o usapang lasing lang talaga. And true enough, dahil sa mga karanasang ito, nabuo ang mga kasabihang kung sino eka ang kaharap siyang kausap, wala ekang isang salita. At ang pinakasikat, pangakong napapako. Nabuo ang mga kasabihang ito dahil sa sakit na karanasang maloko, prompting us to think na huwag na tayong tiwala pa. Dahil marami tayong mga pinupuhunan kapag tayo nagtitiwala na nasasayang at nawawala. Ako lang, magmula nung naranasan ko yung ikinuwento ko, hindi na talaga ako nagpakalasing pa. Bibihira na akong uminom. Hindi dahil sa ayaw ko ng alak, kundi dahil naranasan kong mas mapait pala sa lasa ng alak yung pangako na hindi tinupad. Ayun eh. But of course, hindi naman po dahil sa mga mapapait na karanasang ito na tayo naloko ay hindi na talaga tayo magtitiwala. Dahil kailangan pa rin nating makipagkapwa at sa pakikipagkapwa tao, kailangan pa rin tayo magtiwala sa tao. Dapat makipagkaibigan pa rin naman tayo. Dapat yung may kakayanan, magkaroon pa rin ng kasosyo minsan sa negosyo. Yung pwede pa, kailangan pa rin naman ng kasama sa buhay, etc. Kailangan pa rin magtiwala tayo. We still have to trust anything and anyone. Yun nga lamang, huwag nating ibuhos ang buong-buo nating pagtitiwala sa sino man o anuman, kundi sa Diyos lamang, sapagkat tanging ang Panginoon lamang ang deserving na lubos nating pagkatiwalaan. Narinig natin sa ating first reading ang pangitain vision ni Daniel hinggil sa apat na mababangis, malalakas at mga makapangyarihang halimaw, the four beasts. Nung kapanahunan niya, ito'y patungkol sa apat na matitinding mga makapangyarihang imperyo na nagpahirap sa mga Hudyo, sa Judah. Yung imperyo ng mga Babylonians, Medes, Persians, and the Greeks.
Yan ang sinisimbolo ng the four beasts. Pero tingnan po ninyo, kasunod ng vision na ito ay ang vision naman tungkol sa isang nabubuhay magpakailanman. The Son of Man, God, who reigns forever. Na siya namang pagkawala at pagkatalo ng apat na mababangis na mga halimaw na yan. Bagay na nagpapakita na sino man o anuman sa mundong ito na napakamakapangyarihan ay magwawakas at magwawakas din naman. Pero ang Diyos ang siyang mananatili magpakailanman. No wonder ang sabi ni Haring David sa Psalm 20 verse 7, "Some trust in chariots and horses, but we trust in the name of the Lord our God." Nung kapanahonan niya, yung military strength ay nasusukat sa dami ng mga chariots and horses. Kaya nga po kung ibabatay natin sa kalagayan ng mundo ngayon, yung verse 9 ay po pwede nating sabihin, "Some trust in the armed forces and nuclear weapons, but we trust in the name of the Lord our God." Sa ating gospel reading ay ganito rin ang sinasabi sa atin ng Panginoon. When He said, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Na kung ikukonekta po natin sa pagninilay natin ay ang gusto sa ating sabihin ay ganito, na sa salita ng Diyos, sa Kanyang mga pangako, dapat tayo pinakamagtiwala ng lubos. Kaya napaka-importante rin na malaman natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Because God expects us to live not on explanation but on faith. Faith on His promises. I mean, hindi tayo mabubuhay sa explanation ng Panginoon sa bawat mangyayari sa atin ngayon, sa susunod na araw, sa habang panahon. Na-explain niya sa atin, kaya ka bumagsak sa exam, kaya pasaway ang anak mo, kaya ka nagkasakit, kaya nagkasakit ang mahal mo dahil ganito, kaya nagloko yung asawa mo, kaya hindi nag-flourish ang negosyo mo, ganito. No, hindi gagawin ng Diyos yan. Again, He does not expect us to live on explanation. Explanation coming from Him expects us to live on the basis of our faith in Him. Faith in His promises. Yun bang kahit hindi niya sa atin explain, maniwala tayo na siya ang bahala sa atin. Basta't gawin natin ang dapat natin gawin. Have you ever told someone na, "Ako bahala, basta, I got this." Lalo na yung masyadong matanong sa iyong mga actions and decisions. Hindi ba ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang may pinakakarapatang magsabi nito? Basta, I got this. Akong bahala sapagkat meron siyang kapangyarihan na tuparin ang kanyang mga pangako na sa atin ay kanyang binitawan. Hindi naman niya in-explain kay Abraham kung paano dadami ang lahi nito, di ba? Sa kabila ng katandaan niya at ng kanyang asawa at wala pa silang anak kahit isa. Hindi naman in-explain ng Diyos kay Moises kung paano niya mapapalaya ang mga Israelita bagamat ang mga Egyptians ay lakas na pwersa. Hindi naman in-explain ng Diyos kay David kung paano siya magiging hari, di ba? In the same way na hindi in-explain ng Diyos kay Maria, kay Jose, kung paano silang tatayo bilang mga anak ng magkakatawang taong si Kristo. At kung paano si Kristo magkakatawang tao, hindi. Basta naniwala lang sila sa pangako niya. At siya na nga po, ang Diyos na nga po, ang siyang tumupad ng pangako niya sa kanila, sa paraan niya, at sa panahon niya. Ganun sana. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Pero paano nating panghawakan kung hindi natin malalaman? Yan po ang dahilan kung bakit ulit-ulit sinasabi ng simbahan, magbasa tayo ng banal na kasulatan sapagkat nandyan ang hindi lamang daan-daan, kundi libo-libong mga pangako ng Diyos sa atin na siguradong sasakto sa sitwasyon o pinagdaraanan natin. Kaya sayang kung hindi natin mahahawakan kasi hindi natin nalalaman. Para itong mga blank check na nakapangalan sa atin pero hindi natin ma-claim, mapakinabangan. Parang yung kaibigan ko na nung magbenta na ng kanyang motor, hinalaman niya na yung kanya palang biniling motor 3-4 years ago ay may freebies worth 10,000 pesos sana. Na alam niyang sinabi sa kanya pero hindi na ilulit sapagkat yun naman ay nakasulat sa papel na binigay sa kanya. Eh sayang hindi niya napakinabangan. Ganon din ang mga pangako ng Diyos sa atin na sinabi na niya. Hindi na niya uulitin, sinabi na niya At nakasulat na naman sa Biblia. Nandyan yan. Para sa atin yan. Pero dapat nating maalaman para mapaniwalaan at mapanghawakan.
Of course, hindi naman po nakadepende sa pagbasa natin ng Biblia, sa pagkakaalam natin sa mga pangako niya, yung pagtupad ng mga pangako niya sa ating. Hindi. Siyempre hindi. Pero isipin po ninyo, bakit naman niya tutuparin pa kung hindi naman natin ito binibigyan ng halaga? Kung para sa atin, ito'y wala lang. Kung hindi natin hinahanap sa banal na kasulatan at pinangahawakan. Ikaw man yun, ano mo bibigay? Kung wala namang binibigay na interes sa iyong ibibigay. Pag nagkaganon, tayo ang siyang magsisisi sa huli. Sapagkat sangayon sa sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, nandyan yan eh. It will not pass away. Even if we pass away. Pero nandun ang panghihinayang kasi nandun yung pangako na dapat sana ating nakamtan. Pero hindi natin napakinabangan at walang ibang sisisihin kundi tayo lang. Yung pagharap natin sa Kanya, sa langit man, ay makita natin yung mga biyaya na dapat sana'y naibigay ng Panginoon sa atin. Pero hindi kasi natin hinanap, hindi natin pinaniwalaan, kaya hindi rin natin pinakinabangan. Ito sana ang hilingin nating maisip natin batay sa ating mga pagbasang napakinggan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat ano niya ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na sa marami ng mga pagkakataong hindi ako tumutupad ng mga naipangako ko sa iyo na ako'y magbabago. Nagagawin ko na ito, ang gagawin ko na iyon. Pasensya na. Pero salamat sapagkat nandyan ka pa rin para pagtyagaan ako. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na makatupad sa mga pangako ko sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Kaya hindi naman sa kabila ng mga pangakong hindi natupad sa buhay ko, tulungan mo akong maniwala sa mga magagandang pangako at plano mo sa buhay ko. Help me, O God. Hallelujah. Tulungan mo ako na maniwala may maganda pang mangyayari sa akin. Na malalampasan ko pa ang problema. Siya ay muling babalik sa akin. Na marirealize pa ng mga mahal ko ang pagkakamali nila, ang sinasabi ko, ang punto ko. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tandaan mong ipinangako niya na hindi kanya pababayaan. Pinangako niya na ikaw ay kanyang tutulungan. Pinangako niya na hindi makapananaig sa iyo kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ipinangako niya na ikaw ay tuturing niyang anak niya. Ipinangako niya na lagi siyang nandyan para gumabay sa iyo at
sa iyong Panginoon. Kung lalapit kay Jesus, hanapin mo ang mga pangako niya sa iyo. Basahin mo, kabisaduhin mo, sa puso mo, at laging maging laman ng dasal mo. Papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.